Gaano nga ba katagal bago lumabas ang PA o yung tinatawag na probational authority sa Grab? At ano-ano nga ba ang pwede natin gawin pag wala pa tayong FOE o final offering na sinasabi doon sa LTFRB? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. Hi guys! Ako nga pala si Battered Husband, ang inyong Grab car driver. So quick info lang, ngayon lang tayo ulit naka-vlog dahil nga nabangga yung kotse natin ng truck. So matagal siya bago nagawa, umabot siya ng 4 months. So kakalabas lang ng kotse natin sa kasa. So kaya ngayon balik na tayo sa pag-vlog at balik na tayo sa pag-grab. So bali ang pag-uusapan nga natin ngayon ay ang renewal ko ng PA o yung tinatawag na provisional authority sa Grab. So bali matagal bago lumabas yung renewal ng PA ko. So September pa tayo nag-renew and bali February na natin natanggap. So ano-ano nga ba ang naging problema? Bakit ganun katagal lumabas ang ating PA? So yan yung pag-uusapan natin sa video na to. So panoorin nyo to hanggang sa matapos. Maybe yung iba sa inyo ganito rin yung na-encounter na problema sa akin sa pag-renew ng PA. Kung bakit sobrang tagal bago ko nakuha yung aking PA. So yun na nga, September 2023 nag-renew tayo ng PA dahil mag-i-expired yung PA natin. Ang expiration nga pala ng PA natin is September 29, 2023. So pagpasok pa lang ng September ay na-renew ko na agad yung PA natin. Kasi nga sabi nila 1 month lang lalabas na yung PA natin. So yun na nga, nag-submit ako ng mga requirements sa LTFRB. So yun pa rin yung requirements natin, mayroon tayong video dyan. Yung luma nating PA, tapos yung FAMI, tapos may mga form na pipilapan dyan. So may video tayo dyan kung paano mag-renew ng PA. So mabilis lang naman, wala pang 1,000 yung babayaran natin sa pag-renew ng PA. Nga pala pinagsabay ko yung renewal ng PA sa LTFRB at nag-submit din ako ng mga requirements para sa CPC doon sa Grab. So same day ko siya ginawa. Umaga ginawa ko muna yung mga requirements sa CPC, sinabit ko siya sa Grab. Tapos nung afternoon, nag-renew naman tayo ng PA sa LTFRB. So yun na nga, after 1 month, October, nag-follow up tayo sa LTFRB kung mayroon ng result yung renewal natin ng PA. So pagdating ko sa LTFRB, so sabi sa akin no FOE. So ano nga ba yung no FOE? So yung FOE ay yung final offering. So ibig sabihin, pag submit mo kay Grab ng mga requirements ng CPC, ibibigay niya yun doon sa attorney. Tapos yung attorney naman ang magbibigay ng mga requirements mo para doon sa LTFRB. Para naman doon sa CPC o yung pinaka-prangkisa natin. So ang pagkakamali ko kasi, same day ko siya ginawa. So parang same day ko sinubmit yung mga requirements ko sa CPC, tapos yun din ang pag-renew ko ng PA. So ibig sabihin kasi, pag bigay natin ng mga requirements natin sa Grab, kinaumagahan pa yan, dadalhin doon sa attorney. Tapos yung attorney naman, so hindi pa yan kaagad masasubmit doon sa LTFRB. So kaya pagdating ko, pag follow up ko after 1 month, yun ang naging problema ko. Wala pa akong FOE sabi doon sa LTFRB. So ang pinapagawa niya, mag-follow up daw ako doon sa Grab kung nasubmit na daw sa LTFRB yung mga requirements ko. So pagpunta ko naman sa Grab, sabi naman sa Grab, mag-follow up ako dun sa attorney. So yung attorney naman, yung opisina nila, tinatawagan ko, hindi naman siya sumasagot. So ang ginawa natin, nag-antay talaga tayo ng matagal. Yun yung naging problema. Kaya dun sa mga same ko ang problema na wala, no FOE. So yun yung naging dahilan kaya wala tayong FOE. Dahil hindi pa nasubmit yung mga papel natin sa LTFRB. So anong pinakamadaling gawin para masubmit doon sa LTFRB? So ang gagawin natin, ang pinapagawa ng LTFRB ay pumunta tayo sa lawyer nga, tapos hingi tayo ng transmittal kung totoong nasubmit na. Kasi umabot na ng 1 month, so ibig sabihin
kahit papaano siguro na-submit na yan doon sa LTFRB, hindi lang siguro napaprocess pa. So ang pinakamadali niyan, hingi tayo ng transmittal doon sa lawyer. Kaso ang problema dyan, hindi nga makontak yung lawyer. So kaya kailangan natin talaga mag-antay para ma-process yung mga papel natin sa LTFRB para ma-issuean tayo ng renewal ng ating PA. So yun nga, October 14 nabangga yung sasakyan natin ng truck. So yun nga, hindi tayo makabiyahe dahil ginagawa pa yung sasakyan natin sa kasa. Sobrang tagal ng paggawa. Actually mabilis lang yung insurance. So pagdating lang sa kasa, matagal talaga bago gawin yung ating mga sasakyan. Dahil nga sa sobrang daming nagpapagawa nung time na yun. Tapos umabot pa tayo ng holiday, umabot ng December, ang daming holiday, kaya hindi talaga nagawa yung sasakyan natin. Nga pala, 2 beses nagpa-approve ang insurance sa atin, kaya medyo natagalan talaga yung sasakyan natin. Umabot siya ng 4 months. So yun nga, January na-suspend tayo sa Grab. So bali nga pala, pag hindi tayo nakabiyahe sa loob ng 60 days, iso-suspend tayo ni Grab. So hindi natin magagamit yung app ni Grab. Dahil nga hindi tayo nakabiyahe sa loob ng 60 days. Actually sa akin umabot ng 60 days and 1 week bago ako na-suspend. So yun na nga, wala tayong magagawa. So nasa bahay lang tayo, kaya ang ginawa ko, nag-follow up ulit ako sa LTFRB. So yung huling follow up ko is October. So pagdating ng January 2024 na. So bali after 3 months, nag-follow up tayo ulit sa LTFRB kung kumusta na yung PA natin. So good news naman, pagdating natin doon, sabi ng sa LTFRB, for uploading na. So sobrang tagal. For uploading pa lang yung ano natin, yung PA natin. So ibig sabihin umabot siya ng 3 months. So actually magpa 4 months na bago ilabas din yung ano natin, yung PA natin. So yun nga, after 1 week na-upload na yung PA natin. So yung PA nga pala ini-email. So i-email sa inyo. Kaya mahalaga yung email address nyo pag nag-renew kayo ng PA, ilagay nyo ng maayos. Isulat nyo ng maayos para doon nila i-email sa email nyo yung renewal nyo ng PA. And nga pala, ngayon makikita na rin sa portal ng LTFRB. Punta kayo sa website ng LTFRB at makikita nyo doon yung kung may PA na kayo. So madali na ngayon ma-check kung may PA o legit yung PA nyo. Makikita na yan doon sa portal ng LTFRB. So yun na nga, dumating na yung PA natin. Kaso ang problema naman, hindi pa tayo makabiyahe ngayon sa Grab. So bali sa Grab pala ang reconnection may schedule. So dati kasi kailangan natin pumunta lang ng hub doon sa Greenfield, tapos i-connect na nila yung account mo. Ngayon hindi na po pwede. Kailangan mo na magpa-schedule bago makonek yung account mo. So ang schedule hindi ka agad-agad. So umabot pa sa akin ng 2 weeks bago yung schedule ko doon sa Grab. So yung pagpapakonek pala ng account ay wala na dyan sa Greenfield. Doon na talaga lahat sa Marikina. Yung onboarding at saka reboarding ay sa Marikina na. So kailangan nyo magpa-schedule. Magbibigay si Grab ng QR code, tapos doon kayo magpapa-schedule sa kanya. So hindi ka agad-agad, umabot pa sa akin ng 2 weeks bago makuha yung date para sa schedule ko. Bale, schedule ko pala is next week pa. So March 19 pa ako pupunta doon sa Grab. So ang tip ko lang sa inyo, pag nagpa-schedule kayo, kunyari, ang ginawa ko kasi sa March 19 pa schedule ko para dun sa reconnection ng app. And then nag-registered ulit ako para naman dun sa follow-up, para magkasunod lang na araw. So after 3 days, nag-register ulit ako through online para in case na hindi makonect yung account ko sa araw na yon, pwede ako mag-follow up after 3 days. Kasi pag nag-follow up ka, kailangan mo na naman schedule. Kung aantayin mo pa yung 19 tapos magpapa-schedule ka na naman, so aabutin ulit ng 2 weeks. So ang gagawin nyo, magkasunod na araw magpa-schedule kayo doon sa Grab Marikina para doon sa reconnection ng inyong account. Dahil in case na hindi makonect, may schedule na kayo ulit para doon sa follow-up. So yun nga pala, ang sa schedule, ang hinihingi lang naman doon yung email ad mo, yung pangalan mo,
at saka yung case number mo. So yun lang naman, madali lang naman. Number mo, yun lang naman. Tapos mamimili ka doon ng date kung kailan mo gusto magpa-schedule. Siyempre ang kukunin nating schedule yung pinaka-maaga. Kaso yung pinaka-maaga is after 2 weeks pa. So yun lang, nakwento ko lang yung proseso ng pinagdaanan ko ng PA. So yung iba sa inyo mas madali nakuha siguro dahil nga nakapag-submit na kayo ng mga requirements sa CPC. So madali na lang ma-renew yung PA nyo. Pero yung sa akin, sa mga wala pang FOA, yun yung magantay-antay lang kayo na masubmit ng attorney natin doon sa LTFRB yung mga requirements para lumabas yung renewal natin ng PA. So yun lang, maraming salamat sa inyong panonood. Sana makabiyahe tayo sa mga susunod na araw para naman ma-update ko kayo sa mga kita at ano na ba ang nangyayari ngayon sa platform ng Grab. So abangan nyo pala yung susunod kong video regarding naman kung paano mag-apply sa Joyride. So yan lang, maraming salamat sa inyong panonood. Sana nakatulong tayo sa ating video na to sa mga nahihirapan o naguguluhan kung paano mag-renew ng PA at sa mga wala pang FOA. Sana nakatulong sa inyo yung video na to. Maraming salamat. Again, ito si Battered Husband, ang inyong Grab Car Driver.